Ang pagiging sugo ng Diyos ay isang banal na tungkulin na kinakailangang paglingkuran ng itinalaga hanggang sa huling hininga. Ngunit paano na lang kung ang katungkulang ito ay abusuhin? Hindi maikakaila na mangilan-ngilan na rin ang bilang ng mga kaso ng may tinalagang sugo ng Diyos na gumagawa ng kahindik-hindik na krimen. Kabilang na dito ay mga ministro, pastor, madre at pare. Ginamit nila ang mismong katungkulan para makapagnakaw at makapanlinlang. Ngunit ang mas malala nito ay may mga buhay nang nasayang dahil sa kanilang kasamaan. Katulad na lang sa kwentong pag-uusapan natin ngayon. Ito ang kwento ng kasong gumulat sa United States noong 1913. Ang kaso ng paring si Father Hans Schmid. Siya lang naman ang kaisa-isang pari na hinatulan ng execution sa United States. Hinihinalaan pa ng mga investigador na malamang responsable din siya sa iba pang mga naitalang kaso. Ngunit, paano nga ba nagsimula ang kanyang kasamaan? Ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Si Hans Schmid ay ipinanganak noong 1881 sa Bavarian town ng Aschaffenburg, Germany. Ang kanyang ama ay isang Protestant at ang kanyang ina ay isa namang debotong Katoliko. Lumaki si Hans na walang mapagmahal na ama. Kahit konting pagkakamali lang ay sinasaktan na siya nito. Saksi din siya kung paano saktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Ngunit kahit magulo ang kanyang pamilya ay hindi ito naging hadlang sa pagiging relihiyoso niya. Namamangha din siya sa paraan ng mga ritual ng mga Roman Catholics. Kaya minsan ay nakikita na lang si Hans na nag-a-acting na parang pari. Subalit, maliban sa pagiging relihiyoso niya, ay nakitaan din siya ng kakaibang pag-uugali. Dati na pala niyang pinapantasya ang pag-inom ng go at ang pagparte-parte ng mga hayop. Parati din niyang sinasadya noon ang slaughterhouse para lang manood sa proseso ng dissection o dismemberment ng mga farm animals. Kaya kakaiba siya kumpara sa ibang mga bata. Nang nagbinata na si Hans, ay voluntaryo naman siyang pumasok sa seminaryo. Ngunit, sa huling taong pag-aaral niya dito, ay saka naman siya naaresto ng Bavarian Police dahil sa pamameke niya ng diploma para sa mga estudyanteng hindi pumasa. Ngunit hindi natuloy ang pagbilanggo kay Hans dahil ang mismong ama niya ay nag-hire pala ng abogado para mag-arrange na ibaba ang pagkaso. Sa kabila ng ipinapakitang pag-uugali ni Hans, ay naordinahan pa rin siya sa pagkapari. Una naman siyang nabigyan ng parish assignments sa nayon ng Burgel at Seligenstadt. Ngunit sa mga lugar na ito ay una siyang makakahanap ng mga bibiktimahin. Pinapakialaman o ginagalaw na niya ang mga altar boys o mga sakristan. Wala ding kasong inihain laban sa kanya dahil maaaring takot ang mga biktima sa idudulot na kahihiyan at maaari ding hindi sila paniniwalaan dahil nga iginagalang na pari ang sangkot. Ngunit maliban sa mga sakristan, ay nabalita din dito na nagkaroon pala siya ng maraming babaeng karelasyon at nagrerenta pa ng mga babaeng bayaran. Sa taong 1910, ay wala na siyang natanggap pa na bagong parish assignments dito sa Germany. Kaya napagdesisyonan niyang mag-migrate sa United States at doon ipagpatuloy ang pagkapari. Una naman siyang na-assign sa St. John's Roman Catholic Church sa Louisville, Kentucky. Ngunit dito ay nagkaroon naman siya ng di pagkakaunawaan sa isang senior pastor. Nagresulta naman ito na inilipat si Father Hans sa St. Boniface Church sa New York City. At sa taong 1912 ay nakilala naman niya dito ang napakagandang dalaga na si Anna O'Molier. Si Anna ay bago lang na-hire na magtrabaho bilang tagaluto at tagapangalaga sa rectory o household ng St. Boniface Church. Nagmula ito sa Austro-Hungarian Empire at nag-migrate sa US noong 1910 para makipagsapalaran. Na-attract agad si Father Hans sa dalaga, simula noong bago pa lang niya itong nakilala. At naniniwala din siya na naririnig niya mismo ang boses ng Panginoon at nag-utos pa sa kanya na mahalin daw niya si Anna. At ito nga ang kanyang ginawa. Sa mga araw na nakikita niya ang dalaga sa rectory, ay kanya itong sinusuyo at inaakit. Una ay tinanggihan siya ng dalaga. Ngunit di kalaunan ay nahulog na ang loob ni Anna kay Father Hans dahil din sa mabulaklaking mga salita at mga pangako nito. Humantong na naging intimate na ang kanilang relasyon. At katulad sa dati ay inilihim din ito ni Father Hans dahil nga ipinagbabawal ito sa kanila.
Nabulag na si Ana sa mga pangako sa kanya ng pari. Ang hindi niya alam ay may iba palang kinikita at karelasyon si Father Hans. Katapusan ng taong 1912, buwan ng Desyembre, ay ang simula ng lihim na intimate na relasyon ni Father Hans at ng isang dentista sa New York na katulad din niya na isang lalaki. Ito ay si Dr. Ernest Muret. Ipinagsabay ni Father Hans ang pagpapari at ang relasyon niya kay Ana at kay Dr. Muret. Ngunit, dumating ang araw na nahihirapan na siyang ipagpatuloy pa ang lihim niyang relasyon kay Ana. Ito ay dahil muli na naman siyang inilipat sa ibang simbahan. Ito ay sa St. Joseph Church sa Harlem. October 26, 1913 ay lihim na din nagpakasal si Father Hans kay Ana, na kung saan siya mismo ang nag-perform sa seremonya. Legal din niyang pinirmahan ang kanilang marriage certificate. Pinangakuan na din niya si Ana na malapit na daw niyang iwan ang priesthood para magsama na sila. Subalit, kahit may asawa na si Father Hans, ay patuloy pa rin ang intimate niyang relasyon sa dentistang si Ernest Muret. At para sa kanya, ay mas nasisihan siya kapag kasalo niya sa gabi ang doktor kaysa kay Ana. Ngunit isang araw ay muli na naman niya narinig ang boses umano ng Panginoon. Inutusan daw siya ng mismong Panginoon na isakripisyo niya ang asawang si Ana. Ang utos ay paulit-ulit niyang narinig, kaya sinabi na niya ito mismo kay Ana. At dahil hindi ito kapanipaniwala, kaya sinabihan lang siya nitong siya ay nababaliw na. Hindi nagtagal, ay ibinalita na rin ni Ana na siya ay nagdadalang tao na sa magiging anak nila ni Father Hans. Inaasam-asam na din niya ang araw ng pag-alis nito sa pagkapari. Ngunit, wala man lang bahid na emosyon si Father Hans sa magandang ibinalita sa kanya ng asawa. Gabi sa September 2, 1913, ay walang kamalay-malay si Ana na pumasok pala sa apartment ang asawang pari. Ngunit ang nakababahala ay dala-dala nito ang isang butcher knife at lagari. Himbing na himbing pa sa pagtulog si Ana, kaya diretsa na lang siyang ginamitan ng pari ng patalim sa kanyang leeg. Ang nakababahala ay ininumpa ng paring ito ang gung umaagos, katulad na lang sa mga nangyayari sa mga ritual ng kulto. Hindi pa siya nakontento. Ang wala ng malay na si Ana ay ginalaw pa ng taong ito. Para madali niya idispatsa, ay kanya itong hiniwa-hiwalay gamit ang dala niya lagari. Pagkatapos ay sumakay na siya ng ferry boat at itinapon ang mga parte sa East Hudson River. Nagawa pa niyang bumalik sa St. Joseph Church, nag-alay ng misa at nagsagawa pa ng Holy Communion na para bang walang nangyari. Ngunit, ang inakala niyang perpektong krimen ay hindi pala magiging posible nang dahil sa isang maliit niyang pagkakamali na magiging hagdan na mapipigilan na siya sa kanyang kasamaan. September 5, 1913 sa New Jersey ay may magkaibigan naman ang nakakita sa isang package na naanod sa baybayin. Nang sinuri nila ito ay nagulat na lang sila sa nakita. Nakita nila ang isang upper torso ng isang babae. Sa sumunod na araw, sa kabilang bahagi ng baybayin, ay natagpuan naman ang pangalawang package. Laman nito, ang lower torso ng parehong babae. Binalot ito ng pillowcase na may letrang A. Ang pag-iimbestiga sa biktima ay pinasa naman ng New Jersey jurisdiction sa New York Police Department. Ito ay dahil ang nakitang mga batong pampabigat sa package ay hindi matatagpuan sa New Jersey, kundi common pala ito sa New York. At sigurado sila na ang krimen ay nangyari talaga sa New York. At sa pag-iimbestiga ng NYPD, ay sinuri na din nila ang tag ng pillowcase na ipinambalot sa mga parte. At na-trace naman nila ito sa isang factory na eksklusibong nagbebenta sa Manhattan, New York, furniture dealer. Kaya, inimbestigahan na rin nila ang dealer. Ngunit, hindi na nito maalala kung ilan ang nabenta niyang mga pillowcase. Ang naalala lang nito ay ang huli niyang binentahan noong August 26, 1913. Isang A. Van Dyke ang bumili sa kanya ng mga unan, bed spring, mattress at pillowcase. At natandaan ng dealer na na-deliver niya ang mga ito sa apartment ng buyer sa New York. Kaya pinuntahan na din nila ang nasabing apartment. At nalaman na lang nila mula sa landlord na ang apartment ay nirentahan pala ng mag-asawa. Ang lalaki daw ay hindi A. Van Dyke ang pangalan, kundi nagpakilala ito na H. Schmid. Kaya hinintay na din ito ng mga officers na dumating. Ngunit matapos ng 3 araw na wala pa ring dumating sa apartment, ay purasa na lang nila itong pinasok. At napansin na lang nila
na ang sahig ay kamakailan lang na kinuskos at nilinis. Ngunit ang dingding ay nakitaan pa rin nila ng mga talsik ng dugo. At sa isang kaba naman ay may natagpuan din silang lagari at butcher knife. At may nakita din silang mga sulat na nagmula sa babaeng nagngangalang Anna Omulier. Nag-trace naman ng inspektor ang address nito sa St. Boniface Church. Ngunit nalaman na lang nila na nailipat na pala ito dahil sa umano'y misconduct nito dito sa simbahan. At saka lang nalaman ng mga officers na ang lalaking nagngangalang H. Schmidt ay isa palang pari. Ngunit kamakailan lang ay na-transfer na ito sa St. Joseph Church. Kaya pinuntahan na din ito doon ng mga officers. At pagdating nila ay natutulog pala si Father Hans. Kaya ginising na din ito ng mga kasamahang pari. At nang humarap na si Father Hans, ay walang pag-alinlangang sinabi nito na siya nga ang responsable sa babaeng natagpuan sa mga package. At ito ay si Anna Omulier na kanyang asawa. Kaya niya daw ito tinapos dahil daw sa labis niyang pagmamahal dito. At narinig din umano niya ang Panginoon na nagsabi sa kanya na isakripisyo si Anna. Inamin din niya na noon pa nagsimula ang lihim nilang relasyon. Simula nung bago pa lang niya itong nakilala. At inilarawan pa niya kung paano niya ito tinapos noong gabi ng September 2, maging kung ano ang ginawa niya sa katawan pagkatapos. December 1913, sa unang paglilitis, ay nag-plead naman si Father Hans na not guilty by reason of insanity. Pinatunayan din ito ng kanyang depensa at ng isang psychologist. At dahil dito, dapat daw ay hindi magiging posible ang death penalty na parusa. Ngunit sa second trial ay may panibago ng mga testimonya na makapagdidiin sa kanya. At sigurado ang prosecution na ginawa iyon ni Father Hans para hindi na tuluyang mabulgar ang sekreto nilang dalawa ni Anna. Kaya sa katapusan ng paglilitis noong February 5, 1914, ay napatunayan ng guilty si Father Hans sa first-degree murder at sinentensyahan naman siya ng death penalty. Ngunit napospond ang kanyang execution dahil nag-appeal pa ang kanyang depensa para maibaba ang kanyang sentensya. Ngunit bigo din sila. Kaya noong February 8, 1916, sa Sing Sing Prison, New York, ay ang araw ng parusa ni Father Hans. Siya ay lumisan sa pamamagitan ng electrocution sa silya elektrika. Ngunit ang paring ito ay pinagdududahan din na malamang siya ang responsable sa iba pang mga misteryong nangyari. Una, nung kalilipat pa lang niya sa Amerika, ay nakita siyang kasama ng isang babaeng hindi pinangalanan. Ngunit pagkatapos nito, ay hindi na muling nakita pa ang babae at hindi na matrace kung nasaan man ito. Sumunod, nung nasign pa siya sa St. John's Church sa Louisville, Kentucky, ay may natagpuan namang katawan sa basement ng simbahan. Nakilala ito na 9 na taong gulang na batang babae na si Alma Kilner. Pinagdududahan siya na siya ang responsable sa bata. Pangatlo, sa isang apartment naman na inuupahan noon ni Schmidt, ay nakita siya ng owner na nagdala ng 5 taong gulang na batang lalaki. At nakapagtatakang bigla na lang ding naglaho ang bata. At ang huli, 1 buwan bago ang krimen niya kay Anna Omulier, ay nakita siyang kasama ang babaeng nagngangalang Helen Green. Ngunit bigla na lang din itong naglaho at hindi na rin matrace ang kinaroroonan nito. Marami ang naghihinala na malamang responsable si Father Schmidt sa mga kasong ito. Magpahanggang ngayon ay si Father Hans Schmidt lang ang kaisa-isang Katolikong pari na nahatulan ng death penalty sa United States. At dito po nagtatapos ang kwento natin. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.